Ano guys, uso na naman ng ubot sipon ngayon. Pero ngayon kasi, normal na and hindi na katulad dati na nung COVID days is sobrang todo bantay sa'yo yung mga tao, konting, alam mo yung bumahing ka lang is may COVID ka na kaagad, although allergy pala yun. May share ko lang yung mga pangyayari nun kasi is talagang hindi ka pwedeng lumabas kapag meron kang ubot sipon o may nararamdaman kang something sa body mo. Kaya talagang nakakatakot din kasi kapag nagkasakit ka, akala ng tao may COVID ka na, 'di ba? Ganun. Dahil nagkasakit ka na, dinidiscriminate ka pa ng mga tao, na kesyo nakakahawa ka na. Although andun tayo, okay fine. Nandun tayo, nakakahawa ka, pero wag naman sana parang dinadown na nila na parang hindi ka na pwedeng mabuhay. Parang ganun yung tingin nila sa mga taong nagkasakit noon. Alam kong meron isa sa inyo na nawalan din ng mahal sa buhay. And syempre mahirap kasi nung time din na yon kapag nagkasakit and nawala yung mahal nyo sa buhay is hindi nyo sila pwedeng dalawin. As in automatic, ikikremate sila. Ngayon nga, nafe-feel ko yung konting ubot sipon lang. Yung parang iba yung pakiramdam, no? Yung parang, alam mo yung hinihingal ka dahil sa sipon mo nga na hindi nga lumalabas, ganyan. What more kung nagka-COVID ka and i-discriminate ka pa ng mga tao? Sabi ko lang naman, ang hirap ng situation pala nung time na yun. Mabuti na lang talaga, awa ng Diyos na wala na talaga totally. I'm not sure kung nawala talaga kasi minsan meron din nag-appear na positive, ganyan. Pero hindi katulad dati na kada bahay is may pamilyang ilan sila, ganun, naka-isolate sila. Hindi mo alam kung sino kasi dahil nga sa natatakot sila na magsabi sa government na meron, 'di ba? Kina-count nila 'yon as kung ilan yung meron sa pamilya. Bukod dun sa 'yon, yung swab, 'di ba? Ang sakit dito, as in nung twice ako nagpa-swab nun kasi nagpa-check up kami before, is nagdugo talaga yung ilong ko kasi sobrang todo-todo yung pasok nung pang-swab nila. And hindi ka naman hindi kasi kailangan yun kapag magpapa-check up ka or naka-admit ka, kailangan yun na malaman nila kung negative ka or positive. Kasi kapag positive ka, i-separate ka nila ng kwarto. Ang dami ko natutunan nung taon na yon, nung 2 taon na yon. Ang dami ko natutunan and sobrang precious talaga ng buhay. Naalala ko nga ultimong, alam niyo yun, hindi pwedeng lumabas nang wala kang tubig. Talagang natuto talaga yung mga tao na mag-hydrate, tapos kumain ng prutas, marami naging plantita at plantito. Kasi noong time na yun, parang kailangan mo palakasin yung katawan mo dahil kapag ikaw ay nagkasakit, alam mo na ako sa kapupunta, yung mga ganung bagay. So yun, magba-vitamin C muna ako tapos inom na ako ng gamot ko. Kaya kayo, ingat din kayo at huwag kayo magkakasakit.